lab, gagawin kong by batch. Gagawin ko na lang, isang batch na lang, tapos 4 groups per block. Kayo na yung bahala. Open cam nga muna kayo para makita kung may kausap ako. Open ka muna. Uy, present daw sa Escal. Nagot ka. Si Palo, si De La Cruz at si Escal. Yun na. Absent na yan. Bahala kayo. Sinerch ko kayo sa Meet. Wala kayo sa Meet. Eh, ibig sabihin, kakapasok nyo lang. Nalaman nyo sa klase nyo na mag-attendance ako. 8:30 nga tayo nagsimula. 8 dapat start na. Eh, wala pa rin kayo. Tinatawanan tuloy kayo ni Bool. Yan, okay. Mabilis lang yung klase natin, kaya din ako nag-attendance. Pero importante na malaman nyo yung klase ngayon, yung i-discuss ko. Ano, dahil ito yung pinaka, overview ng lab. Kaso online. Hindi okay lang naman. So, balik tayo dun sa kanina. So, ngayon ay week 12 na. Dapat, naturo ko na sa inyo yung basics, yung lahat ng wiring, ng sensorics, walang pasok kahapon. Synchronous. So, for nada, yung ating schedule. Ang gagawin ko na lang, next week na yung demo. Tapos, next week, anong date yun? Week, ano na yun? Next week ay week 12, 13, 14, week 14. 12, 13, April 27, lab. Yun ay ano na lang, hindi na by batch. 4 groups kada block. Kayo na yung bahala. Basta maka-form kayo ng 4 groups. Maliwanag? 4 groups. Kayo na yung bahala. Tapos, week 12, 13, 14. Week 15, May 4, batch 1 ng individual. Tapos, May 11, week 16, batch 2 ng individual. Kasya naman. Tapos, week 17, presentation ng ating project kasabay nung sa control nyo. Malamang, weekend yun. Dahil ang week 17 ay finals week. Walang klase ng weekdays. So malamang, hahanap kami ng room ng weekend. Papasok tayo ng weekend para mag-present. Yun. Okay po. Ulitin ko. April 27, group lab. 4 groups na lang. Tapos isang batch. Kayo na yung bahala sa grouping. Basta maka-form kayo ng 4 groups kada block. Okay? Tapos May 4, individual na batch 1. And May 11, batch 2. Tapos 17th week, finals week. So malamang weekend presentation ng inyong final project. Yung format at saka rubric para sa sensor, bibigay ko ng week 16. Bakit week 16? Bakit padulo na? Gano'n naman talaga. Kung kayo nagawa, di salin-salin nyo na lang. Based dun sa format. Ilalagay-lagay nyo na lang. Ano? Maliwanag. Maliwanag po. Naintindihan? Naintindihan. Yeah. Buti naman. Tapos, nakapag-release na ako ng score ng activity. Nakita na. Recorded na din yun. Yung iba, ngayon, nag-start na ako manood-nood ng inyong activity 2. Yung iba, binabasa lang.
Tsaka presentation yun. Yung iba ay hindi ayos yung suot. No. Wala naman nga akong sinabi. Pero hindi naman required na formal. Yung bagang semi-formal, naka-polo, gano'n, sa lalaki. Hindi yung tapos sa inyo. Kayo yung gagradean dun eh. Pero anyways, di man ako magbibigay ng mababang score. Lowest na yung 75. Baka hindi kayo pumasay, kawawa naman kayo. Namang problema na si Aliyah. Okay na. Start na nung discussion. Mabilis lang to, kaya to ng 10 minutes. Yung iba, mga absent na yan. Bahala kayo, palit-late kayo. Yung iba na hindi papasok, kahit na mark na absent, di bahala sila. Huwag nyo silang bigyan ng notes. Hindi ako mag-upload ng PowerPoint pagtapos nito. Kayo, sulat nyo yung ibibigay ko. Kahit hindi nyo muna sulat. Screenshot na lang. Tapos kayo, huwag nyo nang bigyan yung mga absent. Absent sila ng absent ko. Online na nga. Okay? Okay. Kita na, no? Siyempre, kita ko nga. Okay. Sensory strainer system experiment. Ano daw yung gagawin natin dito? A sensoric trainer, often referred to as sensoric training system or sensoric experiment kit, is a tool or platform designed for educational and experimental purposes to teach and demonstrate principles related to sensors and sensor technologies. These devices are commonly used in educational settings, kagaya sa school and university, as well as in industry and research labs to help individuals learn about sensor technology, its application, and how to work with sensor effectively. So para daw siyang training kit o mini lab na nag-help sa inyo na ma-visualize kung paano nag-detect ng signal ang mga sensor at paano ito kino-convert sa electrical data. Sabi daw, ginagamit daw sa engineering schools, industrial trainings, at research lab para mas maintindihan yung behavior ng isang sensor. So, meron tayong mga learning outcome. Una is understand sensor technology. Participants should gain a comprehensive understanding of various types of sensors, how they work, and the principle underlying their operation. This knowledge includes sensor characteristics such as sensitivity, accuracy, and resolution. So dito, sa understanding sensor technology, dito natin matututunan yung iba't ibang uri ng sensor. Paano sila nag-operate, ano yung sensitivity, accuracy, at saka yung resolution. So ano sa tingin niyo mas sensitive? Inductive sensor o capacitive sensor? Diyan na pag demo-demohan last meeting. Tingin niyo ano mas sensitive? Inductive sensor o capacitive? Sagot. Anyone? Wala. Sagot. Research yan. Ako na lang. So, mas sensitive daw ay ang capacitive sensor kaysa sa inductive. Bakit? Dahil ang inductive sensor po ay para lang sa mga metal, diba? Kailangan may pagbabago sa magnetic field para ma-detect ang object. While ang capacitive sensor ay nakaka-detect ng kahit anong material. Metal, plastic, tubig, papel, o kahit tayo, katawan ng tao. Dahil ito ay sensitive nga sa pagbabago ng capacitance o dielectric constant na paligid. Kaya sa madaling sabi, ang capacitive sensor ay mas sensitive dahil mas maraming uri ng object ang kaya nitong makita. Kahit
non-metallic. Ano. Ang goal dito ay maintindihan nyo, hindi lang kung anong sensor ang ginagamit, kundi bakit yun ang tamang sensor para sa isang application. Diba? Next, hands-on skills. Yan, ito maganda. Students develop practical skills related to working with sensors, including sensor installation, data collection, and troubleshooting. These skills are crucial for real-world applications and careers in science and engineering. So yan, magagamit niyo yan. Sana, dahil kayo mga mechatronics. Ano. Pinakamasaya yan, hands-on skills. Diba? Matututo kayong mag-install ng sensor, kala mo hindi, third year na. Magbabasa ng data, at saka mag-troubleshoot kapag ka may error. Kung may error. So, para kayong mga mechatronics engineer na. Hindi lang puro theory, di ba? Meron tayong actual wiring, tsaka testing. Yung calibration lang, di natin magagawa. Dahil yung mga sensor natin na available ay sensitive. Yung kanyang, doon, potentiometer. Yung kanyang distance at range. Di na natin ma-adjust yun. So, as is na lang. Baka masira pa natin. Tingin nyo pala, based dun sa demo-demohan natin last week, anong tingin nyo mangyayari kapag mali ang polarity ng ating mga banana jack sa power supply? Anong tingin nyo mangyayari? Simpleng tanong lang, pang elementary. Tingin nyo, ano mangyayari pag maling polarity? Shorted daw. Tada naman. Diba? So, kapag mali ang polarity ng banana jack sa ating mga power supply, ibig sabihin, pag di alam yung polarity, nabaliktad mo yung positive at negative connection. So, maaaring magkaroon ng damage sa sensor. So, sa circuit. Dahil ang mga sensor at components ay may tamang polarity requirement. Kapag mali ang pagkakakabit, pwedeng masunog yung component o hindi gumana ng tama. Walang output o error ang reading. Meron. Hindi siya gagana. Diba? Siya lagman. So, kapag kung hindi agad siya masira, hindi pa rin siya makapagbigay ng tamang signal dahil baliktad yung daloy ng kuryente. Yung pa yung pinaka-iningatan natin, safety hazard. So, in many cases, pwedeng mag-overheat yung mga wire o power supply dahil sa maling polarity. So, sabi nga natin, ang gamit naman natin ay banana jacks. Hindi naman yung overheat. So, pinapractice pa rin natin yung safety kahit siya ay ganun. Dahil sabi natin, ang banana jack ay pang mahinang nilalang. So, tandaan nyo lang lagi na ang red ay di sa positive, tapos yung blue sa negative. Tapos yung black, signal o sa out. So, tip lang bago kayo, lalo sa individual, bago nyo ipacheck sa akin, make sure na i-check muna. Lagi tayong, sa learning outcome, meron tayong safety awareness. So, safety is an essential aspect of sensor technology. Participants learn about safety precautions when working with sensors, electrical components, and data collection equipment. So, lagi tayong may safety awareness. Siyempre, safety first. Lahat ng sensor ay gumagamit ng kuryente. Kaya dapat alam niyo yung proper handling ng electrical components. Lalo na kung AC to DC na yung hawak. Sabi ko sa inyo, 0. Pag lumapit kayo doon. Once na naisaksak na yun. Kailangan din maging aware sa static discharge o kaya overheating at short circuits. Diba? Question, ano unang ginagawa bago mag-work sa isang sensor setup? I-check ang connection o buksan agad yung power supply? Check daw ang connection. Tama, di ka, galing mo yung Russell. Nakikita ko si Russell may nung nag-add friend sa akin. Nakikita ko nagagawa-gawa siya.
May mga ganun. Tama yun. So, ang unang ginagawa, i-check muna yung connection bago yung buksan yung power supply. Diba? So, bago pa rin yung kuryente, kailangan mo siguraduhin na tama yung polarity. Diba? Maayos at secure ang pagkakabit ng lahat ng wire. Wala kang loose connection o circuit, diba? O bakit? Hindi para maiwasan yung damage sa sensor at accident tulad ng short circuit nga at pagkasunog ng components. So kapag sure na tama ang lahat, saka mo lang dapat buksan yung power supply. So sa atin naman, ako yung magsasaksak ng ating power supply at AC to DC converter. Ano? Kayo lang yung magsasabi sa akin na okay na. Tsaka kapag individual, kung ubus na yung timer, no choice naman kayo. Diba? Okay pa? Gets? Ito na may learning outcome pala. Okay. Next, ito. Device component and list. Para dun sa mga wala sa Meet, huwag nyo silang bibigyan ito. Screenshot nyo yan. Tapos, meron tayo dyang description at saka product code. So, yan yung kailangan nyo sauluhin. Okay po? Screenshot nyo yan, huwag nyo bibigyan yung mga klase ng absent. Bahala sila. Absent sila eh. Nag-screenshot na. May kanya-kanya yung product code. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo, pag nag-demo ako, huwag nyo titingnan yung mga itsura dahil promise magkakamukha yan. Product code nyo titingnan. Kaya yung mga sensor, ayan, inductive sensor, merong 8mm. Ang code niya ay 182700365 at saka meron ding inductive sensor na 2mm lang. Siya ay 647. Magkaiba yun. May capacitive na 003648, 8mm. Magnetic field, 60mm, 18270036649, tas reflection light scanner, 18270036654. Ito, yung isang sensor, reflex photoelectric sensor, 18270036638. Sabi ko sa inyo, ito yung pinaka madaling tandaan, yung reflex, dahil yun yung itim yung dulo. Ultrasonic, pwede naman siyang i-disregard kasi hindi na siya natin magagamit. 24 VDC power supply, magkaiba yun sa 220 VAC. Ang 24 volts, 18, duduling ako ito, 18270036260, habang ang 220 volts AC power supply ay 18260036260. Tapos ang output, LED and buzzer, 18270032223, valve and fan, 18260032223. Yan yung mga kailangan yung mga tandaan. Screenshot nyo, tapos magdamot kayo, bibigay yan. Saluhin nyo na agad, para kahit next week, demo pa lang, alam nyo na agad. Tapos, next week din, pwede na kayo magdala ng gloves. Kanya-kanya. Para kung kayo magta-try, pwede makapag-try kayo. Dahil di ako nagpapatry ng walang gloves. Di ako nagpapahack ng component ng walang gloves. Okay po? Okay? Okay? Uy. So, sensors and components. Yan. Power supply. Ito. Yan. Is an electronic device or component that provides electrical energy or power to other devices or electrical circuits. So, siya daw yung puso ng system. Diba? Magbibigay siya ng electrical energy sa lahat ng sensor at devices. So, without power supply, walang signal, walang operation. Diba? AC to DC converter. Ito yun. Yan. Ito yan. An AC to DC converter
Also known as a rectifier or power rectifier, is an electrical device or circuit that transform alternating current into direct current. So, syempre, ang role lang niyan ay convert ang AC mula sa outlet papuntang DC na kailangan ng sensor. So, tandaan, karamihan po sa sensor ay DC powered. Kaya mahalaga ito para magkaroon ng supply at tamang current. So, ano mangyayari kung diretsong AC ang ginamit sa DC sensor? Ano mangyayari? Hindi masisira, masusunog. Kaya naman may mga product code. Alamin yung pagkakaiba. Kaya ang DC sensor ay ginawa para gumana sa steady o diretso lang na voltahe. Kaya nga DC. Yung AC naman na nagpapalit-palit ang polarity, positive, negative. Kaya nalilito ang sensor. So maaaring mag-overheat, mag-short, tuluyang masira yung internal components ng sensor. So lagi dapat tayong gumamit ng tamang power source. Kahit saan. Pag DC sensor, edi DC supply. Pag AC sensor, edi AC supply. Red, banana jack. Ito, yung kulay pula. Yan. A red banana jack, often referred to simply as a positive banana jack or banana plug, is a type of electrical connection commonly used in electronic test and measurement equipment. Parehas silang yan ng blue banana jack. So, yung red banana jack, edi positive terminal. Ito yung positive connection sa circuit. So, ginagamit ito sa mga experiment para madaling i-connect and disconnect ang mga wires. Ganun lang. Same as blue banana jack. Ano lang siya? Negative. O ground. So, yung mga banana jack ay parang color-coded safety connectors para hindi tayo magkabaligtad ng polarity. Mas madali. So, basta pag red, positive, blue, negative. Pagka black, pang output or signal. Yun. Inductive sensor. Ayan. Saan mo yung cursor ko? Hindi mo ito sa inyo. Ayan. Hindi ka, parehas lang. Kung titingnan dito sa sa picture ng capacitive, parehas lang. So, inductive sensor. An inductive sensor, also known as an inductive proximity sensor or simply an inductive sensor, is a type of non-contact sensor used to detect the presence or proximity of metallic object. Paulit-ulit na natin sinasabi, ang inductive sensor ay nakaka-detect ng metal. Gumagana ito gamit ang magnetic field. So kapag may metallic object na lumapit, nagbabago ang field at nade-detect ng sensor. Example, sa mga assembly lines, ginagamit yan sa mga assembly lines para malaman kung dumaan na ang isang metal part sa isang part ng conveyor. Ganun ang working principle. Paano ginagamit ang inductive sensor. Next, capacitive sensor. A capacitive sensor, also known as a capacitive proximity sensor or capacitive touch sensor, is an electronic device that detects the presence or proximity of objects by measuring changes in capacitance. So ito naman ay nakaka-detect ng halos any material, liquid, powder, plastic, o metal. Basta nagbabago ang capacitance sa paligid nun. So ginagamit ito sa mga non-metallic detection tulad ng bottle filling machines o powder level monitoring. Bakit sa tingin niyo mas versatile ang capacitive sensor kaysa inductive? Tanong ulit. Tingin niyo. +1 sa final grade pagsagot. Ayun, pwede naman. Kaya Aris, kaso, tonight niya, hindi siya ulit. Ayun, tama din yung kay Dunyo. Hindi kayo ulit. Tama lang, wala kayong class.
Buti, naintindihan nyo naman, no? So, mas versatile daw ang capacitive sensor kaysa sa inductive sensor. Gaya ng sabi natin kanina pa, dahil nakaka-detect din siya ng parehong metallic at non-metallic materials. Diba? Tulad ng mga plastic, glass, tubig, tsaka powder. Samantalang ang inductive sensor ay metal lang ang kaya niyang ma-detect. So, inductive sensor ay gumagana gamit ang electromagnetic field. Kaya metal objects lang ang kaya nitong i-sense. Samantalang ang capacitive sensor ay nakadepende sa pagbabago ng capacitance. Kaya kahit anong object na may ibang dielectric constant ay pwedeng ma-detect. Kaya mas versatile ang capacitive sensor. Dahil mas marami nga siyang uri ng materials na kayang gamitin sa iba't ibang application. Okay po, naintindihan. Ayan, last na to. Last slide na yan. Kaya sabi ko sa inyo, mabilis lang yung klase natin ngayon. Magnetic sensor. These are electronic devices that are used to detect and measure magnetic fields. These sensors respond to change in magnetic field strength. O, diga, kamukha lang din nung kanina. Diga. Kung hindi nyo alam yung product code, talagang malilito kayo. Dahil madami tayong mga ganyan. Lalabas ko lahat pag kayo naggagawa na. So, syempre, gumagana yan sa pamamagitan ng magnetic field detection. Ginagamit din siya sa positioning sensing o speed detection. Usually, makikita siya sa motor control system tsaka sa security application, yung mga door sensor. Example, kapag lumapit ang magnet, nag-activate ang sensor, parang sa refrigerator door light switch. Diba? Yun, parang ganon. Next, reflex photoelectric sensor. Often referred to as reflex photoelectric switches or reflex photo eyes are a type of photoelectric sensor used for object detection and presence sensing in various industrial automation application. So, siya yung optical sensor na gumagamit ng light beam reflection para i-detect ang presence ng object. So, meron siyang emitter at saka receiver na magkasama sa isang unit. At gumagamit siya ng reflector. Yung reflector, di ko mapapakita. Nasa lab eh. Hindi ko naman siya dala dito. Hindi ko din siya napakita nung last meeting na face-to-face. Dahil wala din sa case. Pero papakita ko naman sa inyo siya next week. So, gumagamit nga siya ng reflector para bumalik ang light signal. Saan siya madalas ginagamit? Di sa mga packaging system. Para i-count kung ilang products na yung dumaan. Now, ano kaya mangyayari sa sensor kung madilim ang paligid o kaya may alikabok yung reflector? Tingin nyo. Ano kaya mangyayari? Sino yun? Taas. Okay, sagot na agad. Yung sino ka man. Sir, tingin ko po, kapag may alikabok po ay pwede pong matrigger yung photoelectric sensor. Tapos po ay kapag naman po madilim, tingin ko po ay same lang din. Kasi ang sensor naman po ay nakabase sa kanyang sariling signal na nare-reflect, hindi po sa environment. Okay. Good view. Pwede naman. So kapag madilim yung paligid o kaya may alikabok yung reflector, maaaring hindi gumana yung ating reflex photoelectric sensor. Bakit? Kaya ang reflex photoelectric sensor daw ay nagbe-base lang o umaasa lang sa pagbabalik ng ilaw mula sa reflector. So kung madilim o may alikabok, mahina o nawawala ang reflected light, dahil doon hindi makakabalik na maayos. Hindi makakabalik ng maayos yung signal sa receiver. Kaya mamamali yung basa ng sensor.
pwedeng hindi nito ma-detect ang object o magbigay ng false reading. E di dapat malinis yung reflector. Ano? At siguraduhin merong sapat na ilaw o liwanag o tamang alignment ng sensor para maiwasan yung mga ganun problem. Okay? Naintindihan ka? Parang si Aris lang nakaintindi. Yan. May tanong ka kayo? Tapos na yan. Wala na ang sunod. Eh. Tapos. Sabi ko sa inyo, mabilis lang yan eh. Kaya nga kung tayo face-to-face kahapon, nang-discuss ko yan, nakapagturo pa din ako ng ng wiring, nakapag-demo na ako para next week, na sana kayo, batch 1 ng groupings, asynchronous. Wala naman sa syllabus na charter day. So, yun, apektado tayo. Okay na. May naintindihan ka ngayong araw. Ngayong umaga. Dapat lang. May question ka kayo? Malinaw. 4 groups na lang kada block. 4 groups na lang. Tapos hindi na siya by batch. Ang by batch, hindi yung individual. Hindi yung magbabago. Tapos, paki-prepare sa ano pa naman to. Sa next week. Wait lang. Nasaan kayo? Kung magkano. Ayan. 9 pages. 9 times 1.5, 13.5 per person. Di 14 pesos na lang para walang butal. Ayan. 14 pesos para sa laboratory per person. Di pa naman yun next week. Sinabi ko lang para alam nyo na agad. Okay? Question. Yung mga ni-note na absent na yun ha. Dami pa naman. Dami mga rason. Sinend ko nga yung link sa sa mga class rep. Wala kasi yung class rep ng O1. Absent din. Hanggang ngayon, wala pa din. Kasalanan ni Tupas kung bakit madaming absent sa O1. Pero bakit yung iba nakapag-join? Anyways, yun. Absent na yun. May question ka? Question, wala. Kung walang question, paki-open muna ulit ng camera. Para sa ating picture. Yun. Again, yung natin, lab, parehong zero perfect yun. Both individual at groupings. Ang criteria, correct wiring, incorrect wiring. Yun lang. Tsaka nakita niyo na naman, sobrang basic lang. Nasa sa inyo na yun kung kayo masisira pa din. Okay. Tawa kayo lahat. Parang hindi kayo masaya eh. Hindi kayo masaya. Parang hindi kayo masaya eh. Papasayan.
Dahil yung standing ay 71, papasapayan. Papasapayan. Tama. Tama. 1, 2, 3. Baka itlog. So, wala kayong question? Wala kayong question? Kung walang question, edi thank you for attending today. Goodbye. Thanks. Good luck. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir.